In-upload natin to sa Raffy Tulfo in Action Facebook page. Maraming mga pumalag. May mga pumuri, natuwa, pinuri si GM Ed Monreal. Pero nagulat nga ako eh. Usually pag nag-upload tayo sa video, in one day, it will take some time bago tayo mag-reach ng 10,000 views. Ito, wala pang 24 oras, magbe-20 mil na. So nagva-viral to at may reason kung bakit nagva-viral. Dati raw kasi may problema na itong inireklamo si Mr. Pineda. Okay, ang tinatanong kasi, ito ng reporter natin. Jana? Yes, ba? Ano yung kwento nito? Ito po yung kwento po na sinaway po yung complainant natin, si Mr. Yoson, ni Mr. Pineda, ng illegal parking po doon po sa airport. Kinuha po yung lisensya niya nang wala daw pong kapalit na ticket. At may video nga siya. Yes po, na in-upload niya po prior po sa pagpunta niya sa atin. Okay, in fact, may mga taga-ibang stasyon ata, tinatawagan siya, kahit gusto ko niya yung istorya, pero sa atin pumunta. Ngayon, meron pang dugtong na istorya ito. Ito kasing si Mr. Pineda, dati na pala ito nareklamo sa atin dahil nambasag siya ng salamin ng MGE. Opo. Many years ago, naalala ko pa ito. Yun, sinisingil siya ngayon, itong si Mr. Pineda, ng maraming mga netizen na nakapag-view ng video. Bakit hindi ka sinibak? Diba? Galit na galit. So bakit nga hindi sinibak? Bakit nga hindi pinarusahan itong si Mr. Pineda? Naka-monitor na si GM Monreal. Jana, ano bang nangyari? Apo. Bali po sinamahan po natin yung complainant po natin sa office ni GM Ed. Doon po pinaharap niya po si Sir Pineda po. Nagpaliwanagan po sila, sir, and even si GM Ed po, pinanood po yung video na ang complainant po natin, sir, aminado din naman po siya, may pagkakamali po siya sa nangyaring insidente. Ano yung pagkakamali ng ating taxi driver? Sinto po siya sa shuttle area po ng airport na konting abante lang po, doon na yung pick-up point ng mga taxi. Okay. Ang nangyari po, approaching po doon sa shuttle area, kinakawayan po siya ni Mr. Pineda para umabante doon po sa tamang hihintuan niya dapat. Ang nangyari po, hindi po siya huminto doon. Hindi po siya dumiretso doon sa tamang pick-up point. Dumiretso po siya doon sa shuttle. So, kaya po doon po lumapit si Mr. Pineda para sawayin siya. Pero wala namang karatula na nakalagay no parking, no stopping, Opo. no loading, unloading. Yun po Wala. yung kinakatwiran po ng complainant natin. Wala daw pong nakalagay na no parking, kaya nag-assume siya na pwedeng mag-park doon. Parang yes po, wala pong no parking, pero may nakalagay po na for shuttle airport. And then konting abante, doon po nakalagay yung for taxi. So, kumbaga, nag-stop siya doon sa lugar ng mga shuttle dapat. Opo. Exclusive. Yes po. So, sinasaway siya kung pwede umurong-urong ka, umabante ka, kasi pang shuttle yan. Hindi naniwala itong si Mr. Yoson, yung ating Opo. complainant. Yes po. Matang ginawa ngayon ni Mr. Pineda? Doon na po siya sinaway. Pinahinto na po siya, kinuha po yung lisensya. Pagkakuha po nung lisensya sa kanya, dahil po si Mr. Pineda po ay hindi deputized na enforcer po, tinawag lang po niya yung partner niya po na magtitiket. Ang nangyari po, hindi po nakapaghintay si complainant natin. That's why umalis na siya, naiwan niya yung ticket po. So may ticket po talaga iyon. Kasi ang sinasabi ni Mr. Yoson, pinapasunod sa opisina. Nangyari po yun nung medyo nagkainitan na po, nung nagbe-video na po si Mr. Yoson, na pumapalag na po siya. Parang doon na po sinabi na doon na lang sa opisinang mag-usap. Okay, sige. Mr. Guillermo Yoson, magandang hapon po sa inyo, sir. Sir, magandang hapon din sa inyo, sir. Okay, nakuha niyo na po inyong lisensya. Sir, marami pong salamat po, sir, sa iyong tulong. Sige, sir. Nakuha ko na po yung Okay, lisensya sir, ko. gumagawa po kami ng follow-up kasi marami po mga nag-react doon po sa in-upload namin na video. Gusto lang namin na magkaroon ng linaw. Nakamonitor na po si GM Ed Monreal, pati po yung airport police na inyong reklamo. At totoo ba, sir, na bagamat walang nakalagay na signage doon na no loading, unloading, no pick-up, no stopping, whatever, for taxi, pero may nakalagay karatula doon for shuttle, bus only? Sir, ang nakalagay po doon, sir, airport shuttle. Totoo ba, sir, kayo ho'y pinauurong? Kasi sir, airport shuttle nakalagay doon, ibig sabihin yun po ay para sa mga airport shuttle vehicles. So, pinaurong kayo ng konti dahil doon po sa unahan, doon po talaga ang paradahan ng mga taxi. Totoo ba yun? Pinaurong po ako, sir, pero ang sinyas mo sa akin, yung hindi po kasi siya doon sa area Hindi, na... sir, sabihin mo lang, sir. Pinaurong niya po ako, sir, pero hindi po nga doon sa area siya nakapwesto. Nandun sa may pedestrian. Ang akala ko po, doon po ako magsakay. Nung pinaurong kayo, sir, umurong kayo o hindi?
Umurong po ako, sir. Doon po kuminto. Kasi yun, parating po lang ako po, sir. Yung kaya nga kagaya sa sinabi ko sa iyo, sir, nung pumunta ko dyan na may pasero pa akong pakaway-kaway. Nandun po yung pasero ko, katabi yung airport. Suminyas po sa akin kasi matanda. Yung suminyas po si Pineda sa akin doon. Ang akala ko po, doon po ako hihinto. Ngayon, Okay. matanda po yung pasero ko. Ang bilis po, sir, pangyayari. Bilis po siya sumakay. Bilis po sumakay kasi gumili po ako. Ang akala ko po, pag sinisitinida po sa akin, doon po, hindi ko po alam na doon pa Okay. Hindi po natin pwedeng gamitin yung dahilan na matanda kasi lahat ng taxi pwede yung gamitin dahilan niya na matanda yung pasahero ko kaya kailangan ko huminto kahit na no parking at no loading and unloading. Regardless po, sir. Okay? Kahit na Opo, matanda po yan. Maliban na lang po, sir, kung siya ay disabled. Exception to the rule yan, sir. Pero, Opo, sir, sir. kung may nakalagay doon, shuttle, dapat pang shuttle lang talaga. Hindi po pwede Opo, natin sir. gamitin. Sir, sandali lang, sir. Sandali lang. Nagiging patas ako rito, sir. Okay? Please. Ngayon, kuminsan kasi nagiging pasaway ho yung kayo mga taxi driver. Pasensya na, sir, ha? Hindi lang po kayo, maging mga bus, maging jeep. Kahit na bawal sa area na yan, humihinto kayo. Pwede naman ho kayo sabihin nyo sa pasahero ninyo, hintayin mo ako doon sa lugar ng parada ng taxi. Huwag kang huminto dyan sa pedestrian lane o huwag kang huminto dyan sa paradahan ng shuttle. Kahit na po pinapara kayo ng pasahero nyo, sir, pwede ho kayong sumenyas o tawagin yung pasahero nyo dahil total, tinawag ka naman Uber, sir, hindi ako pwede rito dahil bawal, sir, doon tayo sa medyo unahan. Yun ang Opo, pong sir. gusto ko i-mensahe sa inyo. Okay, sir? Opo, sir. Hindi naman po lahat ng mga sumbong po ng mga taxi driver dito, tama, sir, eh. May mga taxi driver nagdadagdag. Okay? Gusto ko lang linawin yan. So, ibig sabihin, sir, pumara ka doon sa lugar na dapat pang shuttle. Opo, sir. Totoo po yan, sir. Nakalagay po na shuttle. Okay. Tapos ngayon, pinapaurong ka. Hindi mo naintindihan yung papaurong. Ang akala ko po nga doon po talagang sakay. Hindi pala doon. Kaya aminado naman ako, sir, kung nagkamali ako. Base sa video, sir, na kinukuha ko yung ticket. Ayun naman kasi binigay yung ticket. Inaantay niya ako ng 6 minutes mahigit, sir, na para ako ibigay yung lisensya. Wala siyang ginagawa, sir. Doon sa sunahan, sir, nagtatago siya, sir. Okay, so nung makuha po yung inyong lisensya, nakatayo-tayo lang ho siya doon. Wala siyang Nakatayo, ginagawa. Wala siyang ginawa, sir. Nandun na ako sa loob. Pag hingi yung lisensya ko, sir, alis na sana ako. Nandun ako sa loob ng taxi. Binigay ko kayo lisensya ko. Oh. Ang sabi ko, sir, ngayon, tumingin ko po ako sa salamin, sa side mirror ko, wala po siyang ginawa. Nasa likod sa taxi. Kinuha ko yung ticket. Sabi ko, sir, yun na po yung video, sir, na sabi ko, sir, tikita mo na po ako kasi may pasero po ako, mga pasero po ako para makaalis na po. Ang ginawa niya, sir, ang sabi niya, base sa video, sabi niya, ganun, ako pang tinatakot mo. Sabi ko, sir, patikita mo na ako para makaalis na po ako. Yun, base po sa video po yon. Ang Okay. sabi niya, patikitan sa patrol, tapos umalis siya po. Sabi niya, halika, sunod ka, papunta sa office, doon ka magpaliwanag. Yun po yan, sir. Yun ang pinaglaban ko, sir, na bakit hindi Okay. ako on time tinikitan para makaalis ako Okay, agad. clear. Excuse me. Mr. Monreal, Sir GM, magandang hapon. Yes, sir. Okay. Inaayos ko lang po yung problema rito, sir. Bagamat meron po kayong ginawang action dito. Salamat po. Kaya lang po, nagbaviral na po ito sa aming FB page, Rafi Tulfo in Action. Marami po namang nag-react. Pinupuri po nila kayo, pero marami po nagagalit. Bakit daw po hindi pinarusahan itong si Mr. Pineda? Gayon, abusado na po ito at dati pa may mga problema na rito at may mga reklamo. So, sir, narinig yung Opo. paliwanag po ni Mr. Yoson. So, Opo. pumara po ito siya, kinuha niya po yung lisensya, bakit niya agad-agad tinikitan, sir? Okay, ang unang-una, sir, just to clarify, nabanggit ko na po yan sa kanya rin nung nagpunta po sa aking tanggapan. Ang proseso ho sa amin, hindi ho lahat ng APD or police sa amin doon ay may ticket, may paniket. Yes, sir. Yan po, limitado lang po ang mga pwedeng mag-ticket kasi iniiwasan po natin na magkaroon na kahit sino-sino lang po. Alam niyo, iniiwasan po natin na magkaroon ng ticket lahat. Kasi Okay. siyempre mamaya baka gamitin pang mga kalokohan din. Okay. So nililimit po namin. So ngayon po, bawat terminal meron ho dyan na traffic policeman at APD na merong hawak ng paniket apart from them. So nag-iikot ko yun doon. So nakita ko sa video at sabi ho nung nag-ticket mismo, tinawagan siya sa radyo nung kasamahan niya para pumunta doon sa harapan para tikitan po yung may problema. Okay. So kaya siguro may konting pag-aantala o pagkakahantay ng konti. Okay. Ganun po ang aking... Pero alam niyo ba, Sir GM, ito pong si Mr. Pineda, dati na ho nareklamo ito sa programa namin dito dahil Opo. meron ho siyang binasag na side mirror ng isang taxi driver. Hindi ko po alam. Kailan pa po yun? Pero wala pa ho yata ako sa airport. Wala pa. Sandali po, sir.
itong isang taxi driver. Airport, Mr. Conde. Magandang tanghali po. Sir, Kami po yung legal na airport taxi. Sitwasyon po niyan, sir, is nagsakay po yung taxi driver nyo sa bawal sakyan. Kasi po, sir, lahat po ng taxi ay may area kung saan kayo dapat magsakay. Okay. So, siya po ay nagsakay sa station ng mga shuttle. Kami po ang susunod na pwesto. Tapos po, sa dulo po, ang tamang pwesto ng puting taxi. So ang sinasabi niyo mali po yung pwesto niya, dapat po, nandun po siya sa pinakaunahan na pwesto namin. pumara ho siya doon sa shuttle at hindi ho siya pumara sa tamang paradahan ng mga... Yes, sir. So, taxi dapat tulad po niya. ang kaso niya is illegal loading. Kaya po siya sinasaway ni Sir Pineda para po lumipat sa tama at yun po ang dapat na gawin. Opo. So saan po dapat ang paradahan niyo, sir? Dapat, sir, is shuttle. Tapos po, sir, yung shuttle po ng Tugo, which is yung kulay violet. Tapos po, sir, dilaw. Okay. Tapos, sir, yung puting taxi, sir, sa pinakadulo. Doon po sila dapat nagsasakay. Dahil may pila po ng pasahero, lahat po kami ay may pila. Ang sinasabi niya kasi, sir, meron daw siyang pasahero at doon daw... Yes, sir, tama po. May Tumawag. pasahero po siya, pero the same thing po, may tama po lugar para mag-load tayo ng pasahero. Para hindi po tayo makakreate ng traffic. Ganun din po yung ginagawa sa amin. Paano yun, sir? Yung pong pasahero niya, hindi alam kung saan dapat sumakay. So, Kung tawag dito, siya na rin po dapat ang masunod, since siya po ang may hawak ng manibela. okay. Yan lang po ang sa akin. Maliwanag. Maraming salamat po. So taxi driver po kayo, Mr. Conde? Yes, sir, you can check my name. Kamiyatsi po ako. Salamat po, Mr. Conde. Yes, sir, salamat din po. Yan lang po ang sa akin. Which is, fair naman po, since taxi driver po ako, ang point lang namin, magsakay lang po sila sa tama. Kasi nawawantrata po sila, sir, pag wala ho sa tamang lugar dahil wala silang queuing slip na binibigay ng airport. Hindi, ang sinasabi niya kasi, sir, grab taxi raw ho siya. Yes, sir. Pero same thing, sir, meron din po tayong lugar na dapat mag-load. Alam naman po natin yun na meron tamang lugar na pwedeng mag-load at merong hindi tamang lugar na dapat nilang pwestuhan. Salamat po, Mr. Conde. Sa Yes, inyong sir. pagtawag. Salamat din po, sir. Listener niyo po ako araw-araw. Mabuhay po kayo, Mr. Conde. Salamat po, salamat po. Sir GM, Po. Good okay, afternoon po. buti lang po, meron po nag-react. Talaga may problema ho pala talaga itong aming complainant, kung tutuusin. May konting pagkukulang po yung ating complaint. Yun na lang po siguro, para wala na ho talaga silang lusot, hindi na ho nila magamit yung dahilan na wala kasing karatula. Baka, Sir GM, pwede ho tayo maglagay ng karatula na bawal dito ang mga taxi pang shuttle lamang to or something to that effect. Para hindi na ho magamit na dahilan. Kasi sinasabi ho ditong complaint namin, pinakita ko sa video, ayan wala namang nakalagay no loading, unloading for taxi. Gusto nila sa nila, sir, literal, sir, na may instruction. Sige po. Titingnan po. Pero sa akin po pagkakaalala po, may pong grab taxi parking po somewhere din sa mga terminals. Sa Terminal 1, meron po ako may grab taxi na pwede silang huminto. Sa Terminal 2, alam ko meron din po at Terminal 3. Meron din pong area na parang booth na parang kon lang ho yun, parang pedestal lang po. Parang ganun po. Parang rostrum yun ang itsura nung sa grab taxi. But anyway, titingnan ho natin at lalagyan ho natin ang Opo. Yun lang po pwede siguro po. kasi itong mga taxi din natin, driver, kuminsan, gusto talaga nila literal na talagang yung instruction andoon. Pwede pong literal minsan po ginagamit. I'm sorry to say this, but kung ayaw talagang sumunod, talagang gagawa ko ng paraan. Kasi sir, alam niyo sir, ginagamit nilang dahilan yan para, halimbawa sir, magbabiolate sila. Hindi sir, sa experience ko sir matagal na ako sa programa ito sir, 20 years na. Ang ginagawa ng mga ibang taxi driver, they will use that as an opportunity to violate the law because sinasabi nila wala naman nakalagay na bawal, although they know na bawal dyan. Sinasadya nila sir. Kasi ang panlaban nila sir, papakita, sir, idol, ayan ito wala namang nakalagay na no parking no loading, unloading for taxi, wala po. Titingnan ko yung video, wala nga diba sir? Salamat po sa pagkakataon. At may dagdag ko lang, Sir Rafi. Yes sir, yes sir. Nung pumunta ho yan sa opisina, nakaayos na po sila. Akala ko tapos na nga po yan. In fact, sabi ko, ibalik na yung lisensya kasi ang proseso pala ho yan, kukunin na nandun na pula yata sa Pasay yung kasi right after makuha kumpiska, the next day mandatory na isoli na po yung ilagay, i-entrust sa Pasay ho yung kanyang lisensya. Tapos sabi pa nga niya, paano ko makukuha? May mataas po nga yung boses, madagdag ko lang. Paano ko makukuha? Wala nga akong hanap buhay, 4 na araw na. Hindi daw siya nakapagmamanaw. Sabi ko, matanong kita magkano ba kako ang multa. Sabi niya, sir, 300. So, naawa naman ako.
bupunto akong personal na pera, binigay ko 500. Sabi ko, sinusoli sa akin 2. Sabi ko, hindi na pamasko ko na sa'yo. Akala Yun ko nga, tapos sir. daw. Kaya sir, because of that, marami hong pumuri sa inyo, sir. In fact, nabasa ko kagabi, siguro 5 o 6 doon, pinupuri ho kayo, GM. Salamat po. Salamat. Doon sa mga netizen. Anything na- basta ano. matulungan po natin. Ako naman po, Sir Rafi, humihiling ako lalo ngayong Pasko at marami ho tayong mga pasaherong dumarating. Sumunod lang po tayo sa patakaran, pati ho sa lahat ng terminal sana. Na kung anong patakaran natin, sundin para hindi tayo unang-una magkaroon ng malaking traffic sa ating mga paliparan. I understand. Opo. Sige po. Sir GM, mabuhay ho kayo sa GM. God bless po. Salamat po sa pagkakataon. Thank Good you. afternoon po. Alright. Thank you. Mr. Yoson, Yes, sir. alam nyo, le-lecturean kita, sir, ha? Kasi kung minsan kayo mga taxi driver, hindi naman lahat, pero ilan sa inyo dyan, talagang pasaway. Alam mo naman talaga, sir, na bawal doon sa lugar na yon. Ayan, isang taxi driver, kapwa taxi driver mo nagkomento na alam mo naman talaga na bawal doon. Tama nga naman. Yung nga sinasabi ko ikaw nga yung may hawak na manubela, kahit na nagpapara-para yan, ginamit mo lang yung salitang matanda para magkaroon ka ng excuse na pwede ka mag-violate ng, sir, sandali, huwag ka mag-click-click dyan. Madja-justify mo yung pag-i-stop doon sa isang lugar na bawal. Okay? Kasi kung hindi matanda yun, sir, so wala ka na talagang lusot, ipit na ipit ka. So ang panlusot mo na lang, kasi matanda yung pasahero, that's why I have to stop kahit na bawal. At alam mo naman talaga, sir, yun ay pang-shuttle lamang. Okay? Pero pinilit mo talaga, sir, na pumick up doon dahil nga sabi mo, magagamit ko yung dahilan, wala namang karatula. Diba? Okay, sir. Next time, sir, wag na ho kayo maging pasaway. Sumunod ho tayo sa patakaran. Lahat ho kayong taxi driver, dapat maging level ang playing field. Wag ho kayong lumalamang sa kapwa niyo mga taxi driver, okay? Yes, sir. Yes, sir. Good, sir. Okay? Sir, Opo, ako sir. nagiging patas lamang dito. Okay? Lahat Okay, kayong mga sir. taxi driver, mahal ko. Pero, syempre, meron iba sa inyo pasaway. May tumawag, sir, si Mr. Arnold Conde. Opo, Sabi niya, sir. taxi driver din siya. Napakinggan ko po, sir. Okay, dinidenounce ka niya, sir. Ang akin lang kasi doon, sir, na dapat binigyan ka agad ng ticket para makalis ako, sir. Sir, Wala kasi silang ticket, sir. pero sir, alam mo naman, sir, na bawal. Hindi ko alam, sir, Sir, na naman, bawal sir, pala, sir, alam mo na bawal. No, wag na tayo maglokohan, sir. At alam mo kasi na walang nakalagay na karatula doon na no loading and unloading for taxi. Ginamit mo opportunity na yon at meron ka na agad nakareading video at alam mo, kapag ikaw hinuli, hingi ka ng paniket at alam mo, lahat ng mga, yung ibang mga polis doon, walang paniket, you use that opportunity na para, di ba, nandiyan naman yung Rafi Tulfo na pwede kong pagsumbungan at yari sila. Next time, sir, wag ka maging pasaway, sir. Okay, sir? Yes, sir. Yes, sir. Sir, wag ka magalit, sir. Wag ka magsama ng loob, sir. Ako po, sir. Wala problema, sir, sumusunod lang ako sa, sir. Ako yung nagkamali, sir. Aminado din ako, Yun. Nagkamali ako. Yan ang gusto mo Nagkamali ako. mangyari. Yan, aminin mo. Kasi sir, mahirap yan Di ba? Magmamatigas ka. Di ba? Yan, maganda ay Opo, sir. namin mo. Nagkamali ka. Nagkamali ako, sir, Ang akin lang pinaglaban, sir, na hindi ako tinikitan. Agad yun lang talaga ang akin nasamaan loob, sir, aminado ako, sir. Nagpapatikit naman talaga ako, Kaya nga sir, ang problema kasi sir, ang problema din kasi, paano kung yung itong si Pineda nilagay doon na walang panikit talaga at lahat kayo natunugan nyo na itong nakaparada dyan, walang panikit yan, hanggang saway lang yan. So hindi nyo siya susundin. Sir, hindi lahat ng mga airport police may panikit, sir. Tama nga naman si Mr. GM kasi kung bibigyan nila lahat ng airport police, ilan yan sila? 100 sila, 100 panikit. Hindi pwede mangyari yan, sir. Maubos na yung panikit sa Pasay o Parañaque kung saan man yan. So binibigyan ng selected few. So gumagamit sila ng ibang pulis na para magsaway. Umalis ka dyan, bawal dyan. Oh, sir, pag sinasaway kayo naman, sir, dapat sumunod kayo. Di ba? Kahit na walang panikit, dapat sumunod kayo. Okay po, sir. Pasensya na po, sir. Okay, sir. Sir, Opo, naintindihan ko po, sir. Naintindihan ko po. ginagawa ko to ngayon, sir, hindi alang-alang sa iyo. Hindi alang-alang kay Pineda, Mr. Pineda. Ito po'y alang-alang sa lahat ng nakikinig, yung iba pang taxi driver tulad ni Mr. Conde at yung pong mga netizen na nag-react po sa aming video. Okay, para po maging patas dito. Gusto ko, ayaw ko magamit yung programa ko na, di ba, may nakakalamang. Di ba? So at least inaamin niyo po, Mr. Yoso, na may pagkakamali kayo. Ang pagkakamali lang po nitong si Mr. Pineda, wala siyang panikit. Yun nga po, sir. Kinuha niya yung lisensya mo, walang panikit. At ikaw naman, alam mo naman bawal, pumarada ka pa rin doon. Malas lang ni Mr. Pineda, nangumpis ka siya, wala siya panikit.
Opo, sir. Maraming salamat, sir, sa tulong din, sir. So next time, sir, dapat lahat tayo sumunod sa patakaran, sir. Okay, sir? Opo, sir. Pero huwag ka Opo, sir. mag-alala, Maraming Mr. Yoson. Kakamali din po yung management. Hindi lang po si Mr. Pineda, hindi lang po kayo, Mr. Yoson. Yung management po mismo sa airport, may pagkakamali. Maglalagay na sila ngayon ng karatula na, hoy, pang shuttle lang ito. Mga taxi, huwag kayo rito. Oh, di ba? Para... Sana, sir, maging totoo yan, sir, na lagyan nila, sir, kasi para makita din sa pasahero, sir, ba? Kasi bigla rin kasi din ang ganyan na sumakay ang pasahero, kaya hindi na nabasa nila sa pasahero. Correct. At tama. meron din pagkakamali dito, sir, yung mga pulis, dapat sinasawa yung mga nakatayo na pasahero. Bawal dito sumakay. Walang iniwan yan sa mga pasahero sa EDSA eh. Di ba? Opo, Na sir. nakatayo sila doon sa mga bawal, sana pasawayin. Umalis kayo rito. Eh yung mga bus Yun ang driver... tamang... Yes. Yung mga bus driver kasi, pag nakita nila may mga pasahero nakatayo dyan, kahit na bawal pumick up dyan, pera din yan eh. Papara yung mga bus driver na yan. Pero tulad na sinabi ni Mr. Conde, kung talagang ayaw mo mag-violate, ikaw may hawak na manubela, wag mong parahan. Ikaw masusunod eh. Ikaw masusunod. Ng Yan ang sinasabi ni Mr. Arnold Conde na may point siya doon. Pero, yung sa iba naman na pasaway, pera din yan. Sayang din yan. Pero mali. May mali din yung mga pulis na dapat sinasaway yung mga pasahero. Diba? Oy, bawal dito. Umalis kayo rito. Doon kayo mag-abang sa dulo. Okay, sige Mr. Yoson. Inayos ko lang po to para magkaliwanagan kasi nga po maraming Opo, mga nag-react sa video. Yung iba, nagagalit kay Mr. GM Monreal, bakit hindi raw sinibak? Yung iba naman natuwa. Gusto ko, nakatulong na si GM, tapos yung iba doon mga netizen, nagagalit pa sa kanya. Unfair naman yon. Kaya ko tinalaki ulit ito. Okay, Mr. Yoson, salamat po sa pagtanggap na aming tawag. Magandang hapon po, Mr. Yoson. God bless po. Magandang hapon din sa inyo, sir. Thank you po.